So, magandang araw sa lahat. Tayo na ngayon ay naririto sa panibago nating klase, ngunit tayo ay nasa online class dahil sa ibang circumstansya. So, ngayong araw ay bago tayo magsimula sa ating panibagong klase ay dumako muna tayo sa isang panalangin na maaari ba itong paunahan ni Miss Manese? Miss Tayo pong lahat Manese? ay tumungo at damin po ang presensya nating Panginoon Lord. Salamat po sa araw na 'to. Tinipon niyo po kami upang kami po ay makapagbahagi ng aming kaalaman. Yun lamang po, Lord, at marami pong salamat. Amen. Dalawang box yan, sir. Amen. Maraming salamat, Miss Manese. So, ah Andiyan na, sir. i-record ko lamang ang inyong attendance, para malaman ko kung sino ang mga liban sa ating klase. So, ayun, wala namang liban, no? Maraming salamat, mahuhusay at walang liban ngayon. So, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay gusto ko lamang malaman ang inyong mga ideya sa ating nakalipas na aralin. So, ang tanong ko lamang ay bilang isang estudyante, bakit mahalaga nating matutunan ang konsepto ng kakapusan? So, sinong gustong sumagot? Ako po, ma'am. Ma'am, So go po, kasi Miss po Vanessa. para sa'kin po kapag alam po natin yung konsepto ng kakapusan, madali din po nating malalaman kung ano po yung mga dapat natin gawin tsaka hindi po dapat gawin. Mahusay, Miss Manese. So, ngayon ay pumunta naman tayo sa isang aktibidad kung saan kayo ay bibigyan ko ng kaunting kaalaman sa ating tatalakayan ngayon. So, ang ating gagawin ngayon ay word search. Sino bang nakakaalam ng word search dito? Ito. Yan. Nakikita nyo ba? Yes po. So, ayan. Meron akong inihanda ditong laro kung saan meron ako mga ah, words dito na hanapin nyo na patungkol sa salitang kakapusan. So, kung may nakikita kayo dito mga salita, itong nasa gilid, kung makikita nyo, hahanapin nyo siya dito sa grid. Tapos kung hindi nyo siya makita yung words, pwede ko naman kayong bigyan ng mga clue para mas mabilis nyo makita. So, we can start. So, pag may nakita kayong words, sabihin nyo lang kay ma'am. Ma'am, nakita ko po So, yung produkto sa pangalawang linya po. Tapos sa pang-apat po yung produkto. ekonomiya. Ito, produkto, no? Wow, magaling, Miss Manese. Anong susunod? Ekonomiya, ma'am. Ito. Ito ba? Yan, Yes po. mahusay. Tsaka po yung supply, ma'am. Supply, nasa ng supply? Ito, Ayan, Miss Manese, opo. tama ba? Naka-diagonal po. Supply. Ano pa? Pagkain, ma'am. Ayun po sa taas Pagkain, nasa ng po. pagkain dito? Pangatlong linya po sa taas. Pagkain, ito, mahusay. Ano pa? Limitado po, ma'am. Limitado, nasa ng limitado? Katabi po ng letter N dun sa pagkain po. Bandang kaliwa po. Ito, mahusay. Ano pa? Gutom, ma'am. Gutom. Gutom? Nasaan ang gutom? Baka tayo nagugutom na. Nasaan ang gutom? Ayan po sa taas, ma'am. Pabaliktad po. Sa may Y po. Oh, magaling. Ano pa? Mahusay, Miss Manese. Ano pa? Kahirapan. Kahirapan? Nasaan ang kahirapan? Where is it? Ay, ayan, ma'am. Nakita ko may isa pa din po. Inflation. Nababa po. Inflation, mahusay. Ano ang inflation, Miss Manese? Ay, ma'am. Pagtaas po ng presyo ng bilihin, ma'am. Mahal na rin po yung pangkilay na Yes. binibili ko. Tama, kaya wag ka na magkilay. Ayun, ma'am. Presyo. Nakita ko na. Presyo, nasaan ang presyo dyan? Katabi ng letter T sa limitado. Limitado? Nasaan? Eto, magaling!
Ano pa? Kahirapan at trabaho na lang, Miss Manese. Kahirapan at trabaho. Kahirapan at trabaho. Ayan, ma'am. Trabaho, ma'am, nandun po sa baba na letter O sa produkto, sa pinakadulo po. Ito? Wow! Mahusay. Isa na lang. Magagaling ang inyong pinakikita. Kahirapan. Kahirapan na lang. Ano, kaya pa ba? Ayan, ma'am. Nandiyan po pala yung kahirapan sa bandang baba po. Nasaan? Nasaan, Miss Manese? Ay, Miss joke. Manese. Joke lang po, ma'am. Ano ba kapag sinabi natin kahirapan? Ayan, ma'am. Nakita ko na pa-diagonal. Kasama ng supply. Supply. Kahirapan. Nasaan ito? Eto. Madali. Mahusay, Miss Manese. So, etong mga salita na ito, kung makikita nyo, ay pumapatungkol at may kinalaman sa ating leksyon na aralin ngayon. So, based dito sa mga salitang nabuo natin, ano ulit yung mga salitang nabuo natin, Miss Manese? Magbigay ka ng ilang salita. Kahirapan, produkto, presyo, inflation, limitado, gutom, pagkain, supply, trabaho, ekonomiya. Mahusay. So, sa iyong conclusion, Miss Manese, ano ang iyong naiisip nung nabuo natin ang mga salita sa loob ng grid? Ma'am, parang yan po yung nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin, ma'am. Magaling. So, sa paanong paraan mo ito maiuugnay sa salitang kakapusan? Kapag ba sinabi natin kakapusan, ano ang kinalaman nun? Ma'am, kasi ano po, minsan po, kapag may inflation, parang kokonti na lang po. Tapos pag naman po biglang baba po ng presyo, magkakaroon din naman po, ma'am, ng biglang pagbili ng mga tao, mauubos po yung supply, ma'am. Magkakaroon po tayo nakakapusan, lalo pag hindi po natin inalagaan din yung ating kapaligiran, ma'am. Kasi yun po yung pinagkukunan natin ng pang-araw-araw na ginagamit po tsaka pagkain. Mahusay, Miss Manese. Ako yung nagagalak sa inyo ay pinakikita, ano. So, tapos na tayo sa ating pangunang gawain. So, bago tayo muling pumunta sa ating talakayan, ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo. So, ang 3 grupo na ito ay gagawa ng isang photo collage. Kung makikita nyo sa ating PPT, sinasabi dito na kayo ay itatalaga ako na maggawa ng isang photo collage kung saan makikita ang iba't ibang dahilan na ang kakapusan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So makikita nyo dito, meron tayong rubrics. Ang rubrics ay babasihan ko kung anong grado ang ibibigay ko sa inyo. Meron tayong 30% sa tema, 20% sa pagkamalikhain, 25% sa kooperasyon at 25% So, bibigyan ko ng para photo collage. Siguraduhin niyo lang na yung mga litratong ilalagay niyo sa man ng kakapusan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naiintindihan ba ang panuto? Yes po! Mahusay. So, maaari na kayo magsimula ngayon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. So, tapos na ang 5 minuto. So, maaari ba akong tumawag ng isang representative sa ating grupo na maaaring mag-present na kanilang gawain? Sinong gusto mag-volunteer? Ako po, ma'am! Sige, ikaw ulit, Miss Manese. Present ko ang inyong ginawa. Apo. Bamo kung aktibo ang inyong grupo Ayan.
Yan po ma'am, gawa po namin yan. Maaari mo ba ito ipaliwanag? Ma'am, makikita niyo po diyan ang dami-dami pong tao, ang dami nagugutom, tapos pati po yung pagputol ng mga puno. Tapos makikita natin yung mga damit, yung mga luxury items po. Though pangunahin siya, pero 'wag naman po siguro yung sobrang mamahal na bagay. Parang hindi na po yun pangunahin. Tas ayan po 'pag po kasi marami pong populasyon, mas umuunti po or nagiging limitado po yung ating pangangailangan or yung ating pong resources, ma'am. Mahusay. Ayun lamang ba, Miss Manese? Opo, ma'am. So, magaling. So, bibigyan ko lamang ng konting explanation pa ang sinabi ni Miss Manese. Makikita sa larawan nila nung tinitignan ko ito na yung mga maraming populasyon, di ba alam naman natin na isa sa dahilan ng kakapusan ay yung pagtaas o mabilis na pagtaas ng populasyon sa ating bansa. And second dito is yung may puno. So, pumapatungkol siguro siya sa likas na yaman. So, kapag papasok dito sa dahilan ng kakapusan, yung hindi tamang paggamit ng ating likas na yaman. So, di ba kapag tayo ay inaabuso natin ng likas na yaman, maaari itong maubos at magkaroon ng kakapusan. Di ba alam naman natin na ang ating mga kinakain sa araw-araw ay kinukuha natin sa ating likas na yaman. So, kapag hindi tama ang paggamit natin ng ating likas na yaman, maaari tayong magutom at magkaroon ng kakapusan. So, yung pangatlong picture nila dito is yung mga bags, mga watch, mga cellphone. So, dito siguro, masasabi natin na ang isa sa dahilan ng kakapusan is yung mas inuuna ng tao yung mga kagustuhan nila kaysa sa kanilang pangangailangan. Ano ba kapag sinabi natin kagustuhan? So, ito yung needs and wants. 'Di ba kapag sinabi nating needs, ito yung ating pangangailangan upang tayo ay mabuhay sa araw-araw. Kagaya na lamang ng pagkain, bigas, tubig. At kapag sinabi naman nating kagustuhan, ito lang yung mga luxury items na hindi naman natin kailangan, hindi naman natin siya kailangan para mabuhay, pero gusto natin siyang bilhin para magkaroon lang tayo, ganyan. So, mahusay sa ating grupo. So, maraming salamat. So ngayon, tayo ay dadako na sa ating discussion. So, ang ating discussion ay, wait lamang ha, represent lang ni ma'am. So, ayan. So, meron akong inihanda ditong presentation. So, ayan. So, ang presentation dito is all about the kakapusan sa yamang likas, yamang kapital, at yamang tao. So, alam naman natin na ang ating likas na yaman ay malaki ang epekto sa atin kapag nagkaroon tayo ng kakapusan dito. So, ang ating ating likas na yaman ay nahati sa tatlong aspeto kung saan ito ay papasok sa yamang likas, yamang kapital, at yamang tao. So, sabi dito, Miss Manese, maaari mo basahin ang nasa presentasyon? Ang kakapusan sa yamang likas, kapital at tao ay may malalim na epekto sa lipunan. Limitado ang yaman, subalit walang katapusang pangangailangan ng tao. Ayun, mahusay. Maraming salamat, Miss Manese. Ay, kagaya lamang to nung sinabi ko kanina na kaya tayo nagkakaroon ng kakapusan ay dahil meron tayong limitadong pinagkukunang yaman at nagiging limitado pa siya dahil sa hindi tamang paggamit ng likas na yaman at sa walang katapusang pangangailangan nating mga individual. So, para sa ating next, ang pag-aaral ng kakapusan sa yamang likas, yamang kapital at yamang tao. Sinasabi dito na ang pag-aaral ng kakapusan ay mahalaga sa pag-unawa ng limitasyon ng pinagkukunang yaman at pangangailangan ng tao. Ito ay nagbibigay daan sa tamang pamamahala sa yaman para sa kaunlaran ng lipunan. So, alam naman natin, di ba, ngayon, inaaral natin siya. Sa tingin nyo, na ngayong inaaral natin siya, anong maitutulong na itong inaaral nating about sa kakapusan sa ating araw-araw na pamumuhay? So, Miss, sinong maaaring sumagot? Ako po, ma'am.
Sige, Kapag go. po kasi pinag-aralan po natin yung kakapusan tungkol po sa iba't ibang aspeto ba, parang natututo tayo kung paano po, lilinangin yung meron pa po tayo sa ating kapaligiran at kung ano pa po ba yung mga dapat nating gawin para makatulong din po. Kasi tayo rin po naman yung nagko-consume, dapat also tayo din po yung isa sa maging solusyon upang hindi po ito maubos. Magaling, mahusay, tama ang sinabi ni Miss Manese, no? Na sobrang halagang pag-aralan ito. Kasi 'di ba kapag pinag-aaralan natin ito, magkakaroon tayo ng awareness kung ano ba talagang kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan in terms of using our resources sa ating society. So, next is kakapusan sa yamang likas. So, sinasabi dito na sa yamang likas, ang kapusan ay lumalabas sa pagkasira at pagkaubos ng mga hayop, halaman at iba pang bagay na walang buhay. Ang polusyon, deforestation at iba pang mga gawaing nakasisira sa kalikasan ay nagdudulot ng malaking hamon sa ecological balance, nagiging sanhi ng pagiging endangered o extinction ng ilang mga hayop. So, 'di ba, kapag nagkaroon tayo ng kakapusan sa ating likas na yaman o sa yamang likas, malaki yung marami tong naapektuhan eh. Hindi lamang ang ating mga puno o halaman, kundi pati ang mga hayop na nakatira mismo sa ating mga gubat o karagatan. So, in that way, kung nauubos na yung mga ating likas na yaman, is maapektuhan tayo in terms of food and resources na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, meron tayong tatlong palatandaan, hindi, marami. Iyon, meron tayong tatlong palatandaan dito ng kakapusan sa yamang likas. Ang una ay, maaari bang itong basahin? Una po, kahirapan. Ang kakapusan sa yamang likas tulad ng pagkasira ng mga sakahan o pagkaubos ng mga isda ay maaaring magdulot ng kahirapan sa mga komunidad na umaasa sa mga ito bilang pangunahing kabuhayan. Magaling, mahusay, no? So makikita nyo, so alam ko na makaka-relate ang bawat isa sa atin, no, sa kahirapan. Kasi masasabi naman talaga natin na hindi natin maitatanggi na ang bansa natin ay dumaraan o dumarana sa mahirap na sitwasyon. Marami pa ring mahihirap ang nananatiling mahirap. So, bakit nga ba nagiging palatandaan ng kakapusan sa yamang likas ang kahirapan? So, kagaya lamang ng aking sinasabi, yung mga pagkaubos ng ating mga pagkain na nanggagaling sa ating likas na yaman ay maaaring magdulot. Papos nga saglit. Rino at may dumaan lamang. So, babalik ako sa kahirapan, no? So, sa kahirapan, papasok siya sa palatandaan ng kakapusan sa ating yamang likas. Kasi, kapag ang sinabi dito, kapag ang mga sakahan natin ay nasira, so alam naman natin ang sakahan ay kinukuhanan natin ng ating bigas at ng ibang mga raw materials at saka mga gulay at prutas na kino-consume natin sa araw-araw. So kapag ang sakahan ay nasira o dumaan man ito sa tagtuyot, yung mga ganyong mga factors is maaari yung makaapekto sa bawat isa sa atin, no? Na maapektuhan tayo in terms of kahirapan kasi magkakaroon tayo ng ng shortage sa supply. Kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply, maaari tayong makaranas ng hirap kung paano nga ba tayo makakabili ng ganto, makakabili ng ganyon, and paano tayo makakain ng ganto or makakain ng ganyon. So, naintindihan ba? Yes po. So, salamat po. So, ang next is gutom. At ang pangatlo ay pagtaas ng presyo ng mga kakakonekta itong tatlong to sa na na mga palatandaan. So, ang kahirapan is
yung kagaya ng sinabi ko kanina, no, na kapag naubos ang ating mga resources ay maaari tayong so, kung mapapansin nyo, itong kahirapan, gutom, at pagtaas ng presyo ay magkakakonekta sa isa't isa. Kasi di ba kung may kahirapan tayong nararanasan, meron ding gutom na kalakip nito. Kung tayo ay nahihirapan, syempre yung supply ng pagkain is mababa yung level kumbaga. And yung mababang yun is maaari tayong maapektuhan in terms of gutom, na maaari tayong magkaroon ng shortage sa supply ng pagkain dulot sa pagkaubos ng ating mga likas na yaman. So, sinasabi dito sa ating presentation, ito ay maaaring magresulta sa malawakang gutom at malnutrisyon sa mga lugar na epektado. So, kunwari, isipin natin na dito sa bayan ng Los Baños, meron tayong mababang supplies ng pagkain or kunyari sa bigas. So, ang gagawin natin is mag-aangkat tayo ng supply ng bigas sa ibang kumbaga sa ibang probinsya para magkaroon tayo ng supply. So, in that terms, kung tayo ay umaasa ng supply sa ibang bansa, maaring papasok dito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, alam naman natin na kung tayo ay kukuha sa ibang lugar, more specifically sa ibang bansa din, kasi 'di ba ang bansang Pilipinas ay umaakat lang din ng ilang produkto at serbisyo galing sa ibang bansa. And 'di ba kapag umaangkat tayo is meron yung kalakip na tax o mga buwis. At yung buwis na yon ay nag-a-add sa presyo ng mga bilihin na ating binibili, no? So, yung pagtaas ng presyo ay sobrang siya ngayon, sobrang nararanasan siya, yung inflation na tinatawag natin na nakita niyo sa ating word search kanina, no? So, inflation siya kasi kapag patuloy yung pagtaas ng presyo, maaari tayong mahirapan ng bumili ng ng produkto. And yung kapag nahihirapan na tayong bumili, kunyari bibili tayo ng 1 kilong bigas. And yung 1 kilong bigas na yun is tumaas siya, tumaas yung presyo. Kapag tumaas siya ng tumaas, tapos hindi na natin kayang bumili ng 1 kilo, maaari na lang tayo bumili ng kalahating kilo. And yung kalahating kilo na yun is pagkakasyahin mo sa iyong 8 members of the family. So, kung pagkakasyahin mo yun, dun tayo makakaranas ng gutom at kahirapan. So, naiintindihan ba? Yes po. Maraming salamat sa pagsagot. So, ang pangalawa ay kakapusan sa yamang kapital. So, kapag sa yamang kapital, maaari ba itong makibasa? Kakapusan sa yamang kapital. Kakapusan ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng hindi maingat na paggamit ng mga gusali, makina, sasakyan, electronics at iba pa. Ang kakulangan sa maintenance ay maaaring magresulta sa pagkasira o pagkaluma nito. Yes, so papasok na tayo ngayon sa kakapusan sa yamang kapital. So dito, makikita natin yung iba't ibang palatandaan na papasok sa yamang kapital. So, kung meron tayong pagtaas ng presyo ng bilihin, dito naman sa yamang kapital, meron tayong tinatawag na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. So, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto or serbisyo kapag may mga kakapusan sa yamang kapital tulad ng gusali, makina at iba pang kagamitan na ginagamit sa produksyon, ang supply ng mga ito ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang demanda. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na umaasa sa mga ito sa kanilang produksyon. So, ang sinasabi dito, like for example, sa langis, kunwari, sa gasolina, alam naman natin na kapag ang presyo ng gasolina ay tumaas, ay kasunod ng pagtaas nito is yung pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto sa ating market.
Kasi 'di ba ang langis ay ginagamit sa transportasyon at ang transportasyon ay ginagamit para ma-deliver kumbaga yung mga produkto na dala ng mga ating mga barko, ng ating mga sasakyan o mga truck sa kanilang sa ating mga market. So kapag tumaas ang presyo ng langis at sabay-sabay na rin yung konektado na rin yung ating pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa ating mga palengke o ating mga market. So next is sa kakulangan sa trabaho at oportunidad. Kapag hindi sapat ang mga gusali, makina at iba pang kagamitan, maaaring mabawasan ang produksyon at operasyon ng mga negosyo na nagreresulta sa pagkawala ng mga trabaho at oportunidad sa mga tao. So dito, konektado rin to dun sa number 1, no? So dito, kung yung mga ang example ko dito is kunwari sa isang kumpanya na as you can see, itong tatlo na to ay magkakakonekta pa rin, no? Yung pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, kakulangan sa trabaho at oportunidad, at kakulangan sa infrastruktura is yung tatlong signs na nakikita natin sa ating lipunan dahil sa kakapusan sa yamang kapital. So, uh, we will proceed sa pangatlong likas. So, ang pangatlo is yung kakapusan sa yamang tao. So, Miss Manese, maaari mo ba itong basahin? Kakapusan sa yamang tao. Sa yamang tao, ang kakapusan ay maaaring makita sa age dependency ratio at life expectancy ng isang bansa. Ang pagkaubos ng mga profesional dahil sa migrasyon na tinatawag na brain drain ay isa pang halimbawa ng kakapusan sa yamang tao. So, ayun, 'di ba? Sa una is meron tayong kakapusan sa yamang likas, kakapusan sa yamang kapital, at kakapusan sa yamang tao. So, when we say kakapusan sa yamang tao, papasok itong tatlong palatandaan na ito. So, ang una is kakapusan sa mga professional at skilled workers. Ang kakapusan sa yamang tao ay maaaring resulta sa mga kakulangan ng mga profesional at skilled workers sa ibang bansa sa isang bansa. Kapag maraming mga profesional ang umalis sa bansa dahil sa migration o brain drain, maaring magkaroon ng kakapusan sa mga taong may sapat na kaalaman at kasanayan upang matugunan ang mga pangangailangan sa ating lipunan. So, alam ko na marami tayong ideya patungkol dito. Alam niyo yung mga professional natin like teachers, mga doctors, or mga engineers na tumatawid pa or pumupunta pa sa ibang bansa para dun magtrabaho. Bakit? Kasi 'di ba mas malaki yung sweldo doon, mas maraming benefits, mas maganda yung opportunity. So, makikita natin na yung mga pag-alis ng mga uh, ating magagaling or mga yung kakulangan sa mga professional at skilled workers dito sa ating bansa. At ang pangalawa ay ang pagbaba ng produktibidad. Produktibidad. Ang kakapusan sa yamang tao ay maaaring magdulot ng pagbaba sa produktibidad sa isang bansa. Kapag kulang ang mga manggagawa na may sapat na kasanayan at kausayan sa kanilang larangan, maaring mabawasan ang produksyon at pag-unlad ng ekonomiya. So dito, 'di ba, umaalis na ng umaalis yung mga magagaling na mga manggagawa sa ating bansa. So, kapag umalis sila ng umalis, ang matitira sa ating bansa is yung may mga mabababang kaalaman na lamang tungkol sa mga trabaho na kanilang pinapasok. So, kapag mabababa yung kaalaman ng isang worker sa kanyang trabaho, hindi siya makakagawa ng 100% na effective na isang produkto eh. In that way, maaari tayong maapektuhan nun in terms of sinasabi dito, mabawasan ng produksyon at yung pag-unlad ng ating ekonomiya. So, and ang pangatlo, I believe this is the last sign na to. So, ang pang-third is pagtaas ng gastusin sa serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon. So, papasok na dito yung health and
education. Kapag may kakapusan sa yamang tao tulad ng mga doktor, nurse, guro at iba pang professional na sektor ng kalusugan at edukasyon, maaaring magresulta ito sa pagtaas ng gastusin sa serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon. Ang kakulangan sa mga ito ay maaaring humantong sa mas mataas na presyo ng serbisyo at pagbaba ng kalidad ng mga ito. So, 'di ba kung wala na tayong magagaling na manggagawa sa ating bansa. So, ang gagawin ng bansa natin, siguro ang gagawin nila para hindi na umalis ng umalis, siguro tataasin din nila ng konti yung sahod natin. In that way, kapag tinaasan ng kunyari ng ospital, yung sweldo ng doktor nila, syempre meron din tayong charge doon as patient, 'di ba? Alam naman natin na kapag magpa-hospital ka, mataas talaga yung singil sa'yo. Meron tayong mga charge or mga fees na ibinabayaran. So in that way, etong tatlo na to, kapag yung kakapusan sa yamang tao, malaki yung epekto nito sa ating mga individual. Kumbaga, kapag naubusan tayo ng mga professional, maapektuhan nito ang ating lipunan at ang bawat isa sa atin. So, sinasabi dito, sa pangkalahatan, ang kakapusan sa yamang likas, yamang kapital, at yamang tao ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay nagreresulta sa kahirapan, gutom, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkasira ng kalikasan, kakulangan sa mga professional at skilled workers, at iba pa. So, sinasabi dito na mahalaga ang tamang pangangasiwa at pamamahala sa mga yamang ito upang malunasan ng mga suliranin at makamit ang pag-unlad ng lipunan. So, eto na siya, nasa conclusion kumbaga. So, inisa-isa na natin yung mga yamang likas na pinagkukuhanan natin sa ating buhay. So, papasok dito ang yamang likas, yamang kapital, at yamang tao. So, nalaman na natin sila. So, anong gagawin natin sa kaalaman na yon? So, syempre, wait lang po. So, papasok na dito yung sinasabi ko na awareness kanina. Yung awareness na yon is, gagamitin natin siya para, maiwasan itong kakapusan, mga palatandaang ito na sinabi natin kanina. So, paano natin siya maiiwasan? Siguro, yung sa sinabi ko kanina sa mga pangangailangan or yung sa paggamit ng ating likas na yaman, siguro dapat tayong manguna doon. Manguna in terms of paggamit ng tama sa ating resources or sa mga nakapaligid sa atin. Like, kunyari dito, may nagpuputol ng puno. Siguro, paano natin siya masosolusyonan, di ba? Pwede naman tayong pumutol ng puno, pero dapat yung purong puputulin natin na maaaring bumunga pagtagal at maaari nating magamit or makain is puputulin ng isang tao. And in that way, maaari natin siyang paltan or kapag nagputol ka ng puno, dapat magtatanim ka ulit ng panibagong gamit ulit ng ating susunod na mga users. So, naintindihan ba ang ating leksyon sa araw na ito? Yes po. So, ngayon ay tapos na tayo sa ating leksyon. Dadako naman tayo sa, wait lang, ipe-present ko lang ang screen ko. Ay, stop sharing. Wala ba tayo? Wait lamang. So, ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan. Ito, ang gagawin niyo ngayon ay maipapanood ako isang maikling video. Wait lamang, hinahanap lamang ito ni ma'am. Nasaan na ba iyon? Meron ako sa inyong video na ipapanood. And ang gagawin nyo lamang ay isusulat nyo yung reflection nyo sa balita na ipapanood ko. So, eto siya guys. Wait lang.
Eto na siya. Represent. Ramdam na ng ating So, visible ba? Yes po. Visual. Okay, eto. Start ko na. Ang gagawin nyo dito is, di ba papanorin ko kayo na itong maikling balita. At ang gagawin nyo is, gagawa kayo ng isang maikling refleksyon na isusulat nyo sa inyong kwaderno at bigyan nyo ng pansin yung kakapusan na ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na isasaad dito sa balitang ito. Maliwanag ba? Opo. ramdam na ng ating mga kababayan ng epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ebidensya raw niyan ang pagkaunti ng mga nabibili nila sa grocery. Sa ilang lugar naman, ang isang pirasong kamatis, mahigit 20 pesos na raw. May report si Von Aquino. Sa viral post na ito sa social media, ipinakita ni Lorraine Llorin ang pagbabago sa nabibili niyang grocery items. Sa parehong halaga, dati raw nangangalahati ang pushcart pero ngayon hindi na. Hindi po ito competition between paramihan kung ano yung mararating ng 4,000 mo. Ang ano po dito ay yung amount ng napamili natin yung mga nakaraang taon versus now. Pero di lang ang mga nagbabudget para sa pamilya ang umaaray. Maging ang ilang single tulad ni Mario Navarro ramdam din ang pagtaas ng bilihin. Nagulat daw siya sa kayang ilaman ng 1,000 niya sa grocery cart. Relate ang ibang mamimili tulad ni Joyce Ordiales na bumili ng pambaon ng mga anak. Dati ang 200 pesos na ipamimili na niya ng pang 1 linggong snacks. Ngayon pang 2 araw na lang daw. As you can see, nadadala. Unlike before na talagang madami kang bitbet pag namili ka. Kulang na din yung sa budget. Si Daisy naman nagdagdag na ng budget pang grocery. Dating budget namin, 1,500, isa nagiging 2,500, almost 2,000. Yan. Tumaas talaga ang mga presyo. Sample na nga lang ng mga nagmamahal na bilihin ng kamatis na nasa 160 hanggang 220 pesos per kilo. Mas mahal pa yan sa kilo ng tilapia o manok. Monitor Department of Agriculture. Sa Marikina, 240 pesos ang 1 kilo ng kamatis, lumalabas na 24 pesos kada piraso. Dati, pwedeng 4 na kamatis. Ngayon, isa na lang. Sa report ng Philippine Statistics Authority, ang mga gulay gaya ng kamatis ang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa 5.3%. Payo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa mga mamimili. Ilista muna at bilhin ang mga pangangailangan bago yung mga pwedeng wag na munang bilhin. Pagmasdan yung 20 items na yun, kung talagang malaking tinas, you may want to shift to another brand or shift to another size or shift to another product altogether. Mainam din daw na bumili ng sale items pero i-check ang expiry date nito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang dami namang rat. So, ayan, maliwanag ba yung balita na inyong pinanood? Opo. So, bibigyan ko lamang kayo ng kahit 3 minuto upang isulat ang inyong refleksyon sa inyong kwaderno. So, since nasa online tayo, gagawin nyo is pipicturean nyo yung sagot nyo sa inyong notebook and ipapasa nyo ito sa ating GCR. Hanggang ngayon lang din to. Hanggang, ano oras na ba? Hanggang 3 o'clock. Gets ba, guys? Nakuha ba? Opo, ma'am. Okay. You may proceed.
So, tapos na ba kayo? Opo, ma'am. Nasend ko na po. Okay, maraming salamat, Miss Manese. So, ngayon tayo ay dadako sa isang short quiz para masigurado natin na inyong naiintindihan ng ating leksyon. Ano? So, kumuha kayo dito ng... Hindi, kahit dyan na lang din sa notebook nyo, tapos isama nyo na lang din siya sa isa-send nyo mamaya sa akin. So, dito, may hinanda akong... Wait lang, pe-present lang ni ma'am. So, yan. Nakikita ba? Yes po. Yung gagawin tatlong uri ng yaman ay ang likas na yaman or yamang likas, yamang tao at yamang kapital. So, ang gagawin nyo, di ba, diniscuss ko kanina kung saan under yung itong mga sinasabi natin nasa loob ng kahon. Ilalagay nyo siya doon sa dito. Yan, nakikita ba? Nakikita ba, class? Yes po, ma'am. Visible po. So, ito, pa-screenshot muna nito, class. Na-screenshot na ba? Opo, ma'am. So, ayun, di ba, pina-screenshot ko sa inyo ito. Para mas mabilis nyo siyang may susulat dito. So, ang gagawin nyo, magsusulat na lang kayo ng gantong table dyan sa inyong notebook. Tapos, ilalagay nyo itong mga nasa table na ito. So, bigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang matapos ito. Ang gagawin nyo ay pipicturean nyo ulit, tapos isasend nyo ulit sa ating GCR. Kasama nung nauna nating activity. Naintindihan ba? Opo. So, you may start. So, tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. O yun, yung mga sagot nyo, no? Hanggang mamaya. Hanggang 11:59. Kung kakayanin nyo, baka may ginagawa kayo ngayon eh. So, para sa ating pagtatapos na ating aralin, syempre, meron kayong assignment. So, ang assignment nyo dito is... Ay, wait lang. Wait lang, mali pala si ma'am. Wait lang, stop ko mo. Wait lang, naayos lang ni ma'am. Nagkamali pala ako. So, eto. Pero hindi naman malaki. Kapuhay mo na. Alvin, labas mo na din yung malaki na yan. So, ayan. Kita ba, class? So, ayan. So, ang assignment nyo sa akin ay magsaliksik o pag sinabi ba natin magsaliksik, magre-research kung paano at kailan naging pangunahing suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay ang kakapusan sa ating lipunan o sa ating bansa. Naintindihan ba? So, susunod nyo ito sa inyong kwaderno at ipapasa nyo ito sa akin sa face-to-face class natin next week. Gets ba? Nakukuha ba, class? Yes po, ma'am. So, ayan, inaasahan ko na ang bawat isa sa atin ay magpapasa ng kanilang activity mamayang 11:59 at ang ating takdang aralin, huwag kakalimutang ipasa sa ating susunod na pagkikita, ha? Naintindihan ba, class? Opo. So, ayun. So, ngayong araw ay dun muna natin tatapusin ang ating leksyon, at alam kong kayo ay inaantok na dahil umuulan ngayon. So, naway may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. So, muli ako ang inyong guro, Kiana Larissa Tandang, ang inyong guro sa grade 9 Economics. So,
maaari na kayong mag-leave sa ating online class ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, class. Thank you po.